Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa panibagong vlog na aking po ibabahagi sa inyo. Ngayon pong araw po, bumili po ako ng fog light na mayroong dalawang control. Meron siyang control na dilaw, meron siyang control na puti. Meron pong selector. Yan po yung modelo ngayon, medyo expensive lang po. Maliit lang po siya, pero expensive. Kasi po yung nabili ko pong fog light, meron po siyang tatlong linya. Isang negative, isang high and low. Tapos, meron po siyang balas. Ano po, papakita ko po sa inyo. Yan, kung mapapansin po ninyo, ito po yung fog light. Yan. Yan po ang kahon niya. Ganito po ang kahon niya. Maliit lang po siya. Ano? Medyo may kamahalan na po. Nasa ano lang po yun. Nasa more or less mga 1.5 ito. 1.5 yung price nito sa Festo na. Ewan ko lang po sa direct, doon po sa supplier kung magkano talaga yung price nito, hindi ko po alam. Nagustuhan ko po kasi meron po siya sa pang fog light. Pag umuulan, maganda po siya, malakas. Ano po. Yan. Ito po yung balas niya. Oh. Yan. Ang kagandahan po nito mga kaibigan, pati yung mga connector niya, waterproof siya. Meron siyang rubber sa loob. May rubber siya sa loob. Dalawa po yan, may kasama na siyang mga bolt, stainless. Yan, may kasama na po siya. Pero wala po siyang kasamang switch. Ngayon, hindi natin may kakabit ito pagka ang switch natin ay ordinary. Yan, ordinary. Ito kasi ordinary, single push lang ito. Ang iilaw lang dyan yung kulay dilaw. Kailangan po natin maghahanap po tayo ng applicable na switch na pwede ano po. Yan. Yung ganito pwede rin po siya. 3-way din po ito, pan signal light. Pagka wala po kayong 3-way switch, ito pwede po yan ano. Yan, may common sa gitna. Yan, dim, bright, gitna mo, off yung gitna niya ano. Yan, pwede po yung ganitong switch pang signal light. Kasi yung wire po niyan ay ganito yan oh. Po yan black, ito yung yellow, ito yung red, ito yung black, body clamp dyan. Yan, ito na po yung sa control ng switch ano po. Ito na yung left, ito yung right, para bumaba, tumaas yung ilaw ninyo ano po. Ngayon pagkakabitan po natin ng unit ay Smash 115. Ano po? Yan po yung bali, yan po yung motor ko na ginagamit araw-araw pag nagsi-service. Ano po? Yan po. Binaklas ko na po yung unahan. Eto na po yung cover. Ngayon po yung cover, kasi lalong mag-expensive. Bibili pa po tayo ng bracket dito. Lalagyan pa ng boom dyan sa gitna. Parang ganyan, dyan natin i-attach. Hindi ko po kursunada. Parang hindi babagay kasi maduming tingnan. Ngayon, naghanap ako ng pwesto dyan sa motor ko kung saan talaga pipili. Ayun, may nakita naman akong pwesto na mapagkakabitan. Ituturo ko po sa para po pag kayo nagkabit, yan. Meron po yung bolt sa loob. Ayan, may bolt. Yan. Utso lang po alyabe niyan, millimeter yan. Diyan ko siya kinabit, parang mas magandang tingnan mas astig tingnan. Yan. At saka siya, hindi siya ganong mataas. Ang problema na po ganito, hindi yan sasama sa headlight. Ano po, laging naiiwan yan sa kurbada. Lagi po yung maiiwan. Hindi gaya po nito. Yan. Pag
yan po iniliko ninyo, kasama yan ano po. Pero yan, steady lang po yan. Pag babangking nyo, parang big bike yan. Steady lang siya. Ano po. Meron siyang wire ito. Kasi yung iba gustong magkabit ng fog light. Kung saan padadaanin ang wire. Ano po. Yan. Dito ko lang po siya pinadaan kasi may butas naman yan. May butas yan. Tapos silyado po yan. May rubber yan sa loob. May thread type yan. Thread type. Pinipihit lang po yan bago kabit. Ito na po yung balas niya na po. Yan. Dito ko yung paradaanin sa may karburador. Isi-sitting ko yan yung may karburador. Papasok ko yan. Dudukutin ko yan sa ilalim. Medyo masikip lang kasi meron akong araro sa ilalim. Tatanggalin ko muna itong araro para madukot ko yan. Dito ko yan iatat sa may, ididikit ko yan dito sa may air cleaner, yung balas, dalawa kabilaan. Meron tayong pandikit dyan. Ngayon, yung supply naman, ituturo ko po sa inyo kung saan ikakabit yung ano niya, yung tamang connection. Isasabay natin po ito sa accessories. Yung supply niya papunta sa switch. Dito yan sa kulay orange. Diyan natin yung i-jump ano po. Lagyan lang po natin ng separate fuse para safety yung kanyang original wiring. Papakita ko po. Ayan po. Ang kakabit ko pong switch dyan ganito. Yan, pansasakyan yan. Wala naman po nitong nabibili dyan sa mga tindahan. Kung kayo po gagamit dito sa ganitong fog light, ang gamitin po ninyo ganito po na switch. Ano po? Available po on market yan, ganito. Mura lang po yan. Maybe 45 pesos or 35 pesos lang ito. Yan. Yan kasi may gitna yan. Yan, common na gitna yan. Pag gitna yan, off yan. Pinanyan mo siya, dim. Hatak mo sa kabila, bright yan. Yan po ikabit ninyo. Maliit lang po yan. Oh. Pwede nyo ikabit dito sa dun sa ibabaw, dun sa ilalim. Kahit saan, kung saan nyo gustong ikabit, kung saan kayo mas comfortable ano po. Pero po ako, ang gagamitin ko po ay heavy duty ano po, yan. Kasi hindi ko na po kailangan magkabit ng bus relay. Expensive pa rin po yun. Bibili po tayo ng bus relay. Magkano po ang relay ay siguro po mga 150 pa po ang isa ng relay. Ito po, direct po ito. Yan. Meron pong off yan sa gitna. Yan o. Yan po, bright, dim, off, gitna. Yan. May common yan. Parehas lang po yan ng ganitong switch. Ano po? Hindi po pwede yung single push. Ano, ganito po. Ayun, kung gusto po ninyo yung may hatak, bibilihin po ninyo yung push full switch na dalawang hatak, may dim bright yun. Napakalaki naman po nun mga kaibigan. Hindi babagay yan dito. Hindi siya magbabagay. Kasi ang pangit tingnan, no? Halimbawa dito natin ilalagay. Pangit pong tingnan, ano? Makikita po ninyo yung setting ng aking motor. Simple lang po ang pagkakasetting ng aking motor. Wala pong gaanong design, wala pong gaanong mga sticker. Napapansin po ninyo yung aking U-box. Yan. Karamihan po sa snipe ay sa Smash, ang kinakabit nila dito, yung may nakakabit pa dito, masisira yung upuan. Kaya kinabit ko po dyan ay sniper. Sukat po ang sniper dyan. Kaya, para po may idea po kayo pag magkakabit kayo ng U-box. Tingnan po yung U-box. GB. Yan po ang bagay dyan, bilog, maliit lang po yan. Kung titingnan po nyo yung likuran, simpleng-simple lang po yung forma, hindi naman ganong maporma, pero simple lang. Dati lang po yung rim. Tapos naglagay lang po ako ng pocket bag dito sa unahan. Yan, lalagyan ko po ng mga gamit ko, camera. Inatas ko na po yan dyan. Meron po ako dito ng video sa unahan. Ngayon po,
Papatuloy na po natin yung pagkabit. Ano po? Yan. Orange, supply, accessories. Red, fixed live. Yan. Dito tayo sa orange. Ano po? Yan po mga kaibigan, kung mapapansin po natin. Ayan po. Yung wire, ito po yung wire. Yan, meron po yun doon, nandun sa dulo. Pinasok ko po yan doon sa may kanto. Nilagyan ko po ng strap. Lagyan po natin ng strap yan. Ayun, ito pala magandang posisyon ng balas. Kasi itong balas nito hindi pwedeng mabasa. Silyado po yan pero hindi pwedeng mabasa. Kaya naisipan ko po itabi dito sa may ilalim ng diode regulator. Hanapan po natin siya ng pwede. Pwede naman dito sa may tabing ito. Ididikit. Yan. Pwedeng dito pala sa ganito. Lalagyan natin ng double tape. Pwedeng dyan. Kasi pag dito po, masyadong marami ng ano. Yan. Pwede rin po natin i-strap dyan. Gamitan ng plastic tie dyan. Pagdikitin natin yung dalawa. Kapag yan. Kabila. Sitting po. Yan po mga kaibigan. Meron po yung guide. Ano po? Ayan. Mapapansin po ninyo yan. Yan. Merong guide dyan. Merong rubber. Insulator. Para hindi pasukin ng tubig. Yan. Connector yan. In case na pwede mong tanggalin. Pwede mong tanggalin agad. Nasok mo yan, meron naman yan thread, pipihitin mo lang yan, papasok na yan. Hindi naman papasok pagka hindi tama yung pagkakapasok. Ano po, meron pong guide sa ilalim yan. Yan ano po, nailabas ko na po yung wire. Ano po, yan 3-way wire. Ano po, yan dalawang yellow, i-connection po natin yan. Ano, yung dalawang red, i-connection po natin yan. Color coding. Yung dalawang black, i-connection din po natin yan. Bali, ilalabas dyan tatlong wire. Ano po? Yan. Dalawang black, connected. Dalawang red, connected. Dalawang yellow, connected. Ano po? Kakabit na po tayo ng supply. Ayun. Bago natin ikabit yung supply, i-check muna natin kung alin yung output. Ito yung fixed live. Yan, iilaw yan. Yung kulay orange, iilaw lang yan pagka sinusi. Ano po? Yan. Susi ko. Yun, umilaw, susi. Yan. Doon po tayo maglalagay ng fuse. Separate po fuse po yan para maproteksyonan yung original wiring. Para hindi po masalaula po yung wiring. Once na mag-grounded po yung pag-light natin, automatically may fuse yung sarili. Hindi po maapektuhan yung buong motor. Ano po? Yan po pang nagwa-wire ng mga pag-light. Kasi dami-dami nagwa-wire dyan kung saan-saan dumadaan yung mga wiring para na mga pansit gisado dyan sa may harap na yan. Ay, kapangit tingnan. Ganda-ganda ng motor yung wiring, labasan doon sa mga unahan. Yan po, dapat tago yung wire, safety yung balas. Tapos naka-plastic tie. Hindi mo mapapansin na may wire. Mapapansin po ninyo yung sa akin. Hindi mo mapapansin. Yan, nakalpaloob pa yan po dyan. Lalagay ko pa po yan dyan ng mga pampatibay sa wire. Mas maganda po mga kaibigan, kung magkakabit kayo, wag na po nating sugatan yung wire. Ano po? Karamihan po kasi sa iba, yung sugatan yan, sa kanila ginajump yung fuse, ano po, nilalagay nito. Kung maaari, kung kaya nating diskarte yan, ipasok na lang natin yung wire dito. O, dito sa output, pag pinasok natin, saka natin ipasok dun sa connector. Para pagka nasira naman yung fog light, yung wire mo, kasi pag sinugatan mo yan, lalo pag malapit kayo sa dagat, ano yan, yari yan, corrosion yan, magsasariling putol yan. Ano po? Yan, ano po, okay na po. Ano, mapansin po ninyo, nakatap na siya, nakakabit na. Yan po, lalagyan po natin ng tape. Sure po para hindi mag-ground. Okay, ano po mga kaibigan, dito naikabit ko na po yung fuse. Nandiyan po yung fuse. Ano. Ito na po yung fuse. Yan, kasabay po yan sa accessories. Iilaw lang siya pagka nakasusi. Try po natin. Yan, gusto sabihin wala, ano po,
Yun, wala, hindi umilaw. Yung sabihin, walang contact. Maiksi po yung wire na ibinaon ko po doon. Pagpasok ko nung connector, kumapos. Kaya ulitin ko po yan. Ano, Kupi, check natin ulit. Okay na ano po. Yan, wala na. Safe na po yung ano natin yan, yung pag-light. Ito na po yung dalawang balas. Ano po? Yung dalawang yellow. Pagtatabihin ay pagko-connect mo yan, connection yan. Connection na. Yung dalawang red, kakabit natin. Yung dalawang black, magkasama din. Ito po hindi na tayo hahanap ng negative. Ano po, body ground lang sa bolt. Dito sa tornilyo, pwede na. Puputol tayo ng isang wire. Yung medyo malaki-laking wire kasi iipit yan dito sa bolt. Para magkaroon ng negative. Lagyan po natin ng tape para hindi kita yung wire. Importante po kasi mga ka-wiring, yung pagwa-wiring natin, dadamay customer natin pag malinis yung pagka-wiring. Yan. Kasi karamihan ng customer, masilan niya, lalo pag bago yung motor. Kailangan malinis yung ito na siya. Isisiting ko muna itong balas dito sa tabi. Ano po? Isisiting ko yan dyan. Pagtabihin po natin na lang para hindi kalat. Ayun, nilalagyan ko po yan ng tie wrap kasi yung tape sa katagalan magbubuka yan. Lagyan natin ng lock. Hanap natin ang pwesto. Yan po mga kaibigan, dito ko na lang siya itinap. Yan. Kasi dito po mga kawiring, dito natatakpan niya ng cover, hindi siya mababasa. Ano siya, may protection siya, hindi siya mababasa. Ano po, pagka ginalaw mo siya, walang sasabit. Ano po, dapat walang sasabit kasi mapuputol yung wire pag may sumabit. Yan, walang sasabit na wire. Sayang kasi ng wire, mapuputol yan sa tagal ng kagagamit. Wala naman pong sumasabit. Ito na mga kaibigan yung ground.
ground, negative. Negative. Yung dalawang negative, magka-connection na yan. Sasamahin na natin yung dalawa. Yung dalawang red, pagsasamahin natin. Yung fuse, isasabay natin pag wire papunta sa switch. Pero pwede na natin testingin kung iilaw talaga. Tingnan po natin, check natin kung iilaw na. Nakasusi na po yan. Bright. Yan po yung bright niya. Two color. Kaya hindi pwede yung isang switch lang. 3-way switch dapat. Lumilipat-lipat siya. Oh. Yan. Kasi kung dalawang switch, gagamit kayo ng dalawang switch. Switch dito, switch ka naman dito. Pangit po. Dapat meron po talang 3-way. 3-way niya siya. Lumilipat siya. Pag inot-asuti, patay yan. Kasi po yan, LED naman yan, hindi kailangan ng relay dyan. Hindi mo po kailangan lagyan na ng relay yan, napakababa ng ano yan, ng wattage. Meron na po siyang balas. Ano na po yan, perfect na po yung pagkaka-assemble niyan. Meron na po yung electronics device sa loob. Yan. Meron na yung electronics device sa loob. Gawa na po yan ng mga manufacturing. Talagang direct no to switch yan. Kasi pag kagamit pa tayo ng relay, dadami na naman yung wiring, mag-aatas pa tayo ng relay. Maraming wire pa, maraming procedure. Simple lang po yan. Yan na po pinakasimple. Magkakabit na po tayo switch. Lagay na rin po natin yung fuse. Ito na po yung fuse. Dito natin yan para sa ito. Siguraduhin lang na hindi tatama yung fuse, ano po, yung hindi na gaano nakasokdo rito. Nandito lang siya, naka-freewheeling siya. Oh. Yan. Kung magdadagdag po kayo ng accessories, maglalagay po kayo ng fuse. Dito na lang po ninyo ilahat lahat ng output. Ano po? Gaya po nitong isa, oh. Ililipat ko na po yan dito sa kabila. Yan. Ito pong linyang ito, galing ito sa ilalim ng araro, saka doon sa huli. Meron po kasi akong nilagay din dyan na ano, na LED. Sama na natin dyan para safety yung wiring. Kasi hindi ko rin nilagyan po yan ng fuse. Ang problema po ay ang pumuputok yung sa battery. Ito na po yung supply, ano po. Pagsasama-samahin na po natin.
ugaliin po nating magamit ng mga tie wrap para yung mga wiring ay matibay. Kasi yung mga electrical tape sa katagalan bumibitaw po yan. Maraming klaseng tape, meron na pong mahihina na po tape ngayon. Mapapansin po ninyo, malinis na po, wala pong mga wala pong mga nakahandusay na wiring, ano po. Hanapin na po natin yung common. Yan, umiilaw, common. Yun. Ito yung common. Yun. Ito yung dim. Ito yung bright. Dim. Bright. Yan. Separate na natin yung dalawang yan. Itong matitira ay wala na po yan. Tipa na yan. Check natin. Yan, ihahabaan pa natin yung wire, ano po. Tutrouble muna natin kung alin yung dim bright niya. Yan. Naka-ano siya, nakagitna. Yun. Naka-yellow. White. Yellow, white. Off, gitna yan, oh. Pag pinatay mo susi, wala na rin yan. Safe na yan. Yan, haba na po natin ang wire. Gagawa po muna tayo ng bracket. Yan po, ano. Nagawa muna po tayo ng bracket kasi dapat po yung switch natin ay matigas. Meron po yung bolt dito, dalawa. Ayan. Kaya ko po nilagyan ng uka yan kasi pag nag-choke tayo, dapat sasagad yan para pa nag-choke. Yan. Tatama siya dyan, buwelo. Dito natin ikaklam yung switch, ano po. Kailangan po kasi katabi ng headlight yan. Kasi pag kami kasalubong ka, nagalit, pwede mo siyang patayin. Ano po, hindi lilipat yung kamay mo. Hindi pupunta kung saan saan yung kamay mo. Ano. Dapat kasabay siya ng signal light, katabi ng busina, katabi ng headlight. Yan po ang tamang posisyon ng pagdadagdag ng paglight. Magkakasama sila lahat.
Hindi gaya ng naka-headlight ka dito. Magpapag-light ka, mag-switch ka rin dito sa may ilalim. Mali po yun. Kaya po mga kaibigan, na-mounting ko na po, gumawa po ako ng bracket. Napansin po niyo yan, nasa ilalim. Kinabit ko po siya dyan sa may choke. Meron pong bolt dyan. Sa may bolt, Tapos, yung choke naman, okay naman po, hindi naman sumasabit sa ilaw. Hindi naman siya sumasabit sa ilaw. Tama lang. Sakto lang. Ayun po, mapapansin po ninyo. Ito na yung manubela, po. Yan po ay talagang saktong-sakto yan sa headlight. Ito, headlight dim right. Signal light. Magpapag-light ka, magbubusina ka. Yan. Yan. Ito naman yung pag-light sa ilalim. Hindi siya malayo. Pag emergency ayaw ng kasalubong mo kasi marami na nagagalit, gitna mo lang. Yan, gitna mo lang siya. Wala na, hindi niya magagalit. Kasi patay na eh. Belong-belo siya. Yan, matatag yan, malaki yung bracket na naikabit po natin. Yan. Pagka po natin, tataping na yung wiring. Ano po? Ito. Ito yung common. Ito yung dim bright. Yung iba, hindi na natin ginamit yan kasi sa park light yan eh. Umiilaw kasi itong switch na to. Mga pang bus po kasi ito eh. Mga pang Isuzu bus. Heavy duty po yan. Hahabaan na po natin ito. Ito yung fuse, galing sa fuse. Ito yung dim, saka yung bright. Ayan na, kakabit na po natin yan. Ito po yung wire, numbers. Anong number ito? Number 16. Wala po tayo. Estimate lang po yung haba. Allowance. Yung pong common, tatandaan po natin para pag tape natin, hindi tayo makalimutan yung common. Ito yung common. Lagyan natin ng marking. Markingan natin. Ito yung dim bright. Balog.
Yan, ano po, ito na po yung wire. Lagyan po natin ng allowance kasi po para po nagpi-freewheeling siya. Yan, ano po. Allowance. Yan, kakabit na po natin ano po. May tanda po yan, ano po, ito po yung tanda ko, ano, ito po yung common. Yung dim bright, dalawa yung gatla niya, no, dalawa. Ano yan, yung dalawa. Yung common, yung gitna yan, dito natin ikakabit. Medyo mahaba pong kaunti para may yung allowance, ano po. Pataka-splice. Ito na yung dim bright. Check po muna natin kung gagana. Yan. Okay, paano po? May papuntahin ako dito. Okay po, walang sabit. Ano po? Ano di ba rin siya kayo dyan? Mahaba. Yan po mga kaibigan, natapos na po ang ating pag-wiring. Check na po natin yung ilaw. Ano po? Yan po yung appearance ng simple po. Simpleng ismas. Ano po? Simple. Yan po yung pagka-upgrade ko po ng Yamaha. Simple lang po. Merong siyang arado, kapaludo sa ilalim. Ayan na po yung nakikabit ko pong ilaw. Pwede mo siyang itaas, pwedeng ibaba, pwedeng kaliwa kanan. Adjustable po. Yan. Subukan na po nating pailawin ng mga kaibigan. Yan. Yan. Yan na po ano.
Sumasabay po yung ano, sumasabay po yung RPM kasi po mahina po yung battery. Dim bright po daw. Yun. Dim bright. Bright. Yung off niya ang gitna. Meron po tayong additional sa ilalim. Ayan. Kung mapapansin po ninyo, meron din akong nilagay na LED sa ilalim. Hindi yan nakaharap para yung kasalubong. Para yung kasalubong hindi siya na ano na sisilaw. Nakailaw lang siya doon sa ilalim. Sa ilalim ayan. Simpleng setup po ano. Okay na po ano, kumana na. Mga kaibigan, kaya naman po kumukurap-kurap yan kasi mahina yung battery, discharge. Pero pagka bago yung battery, steady yan ano. Malakas sumugot ng kuryente yan. Ganyan po kasimple mga kaibigan ang pagkakabit ng fog light. Simple pero po delikado. Dapat po talaga may counting tutorial. Kaya na po. Kaya salamat po sa nagtutok sa akin pong panibagong vlog. Sana po sa susunod na pag-upload ko po ng video, sana po ay tutukan po ninyo. Huwag pong kalilimutan ang aking pong YouTube channel. Huwag pong kalilimutan yung notification na pindutin para po updated po kayo sa mga panibagong video. Maraming salamat po sa akin. God bless po sa inyo po.